Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provision, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name. Through the intercession of Mama Mary. Amen. 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 Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Brother Aldrin. So, our topic for today is Matthew 20, verse 1 to 16. The parable of the workers in the vineyard. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 in the morning he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon, and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found it still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us to have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Did you agree to work? Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?" So the last will so the last will be first, and the first will be last. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Sige po, makishare ako tapos kayo naman din po mag-share no, kahit ilang minutes. Pero bago po ako mag-share, tinataas ko kay Lord ang mga umaten ngayon, si Sister Kite, Sister Baby, Sister Edith, yung pangalan Min, hindi ko po alam siya kung babae o lalaki. Bless mo siya, Lord. Si Brother Alvin, Brother Aldrin, Brother John, Sister Karina, Sister Lynn, Sister Emily, Sister Jessica, ang Armor of Faith Prayer Group, ang San Martin de Porres Church, at ang Christ Family Prayer Group at ng mga tao makikinig sa ating pagbabagahiginan ng salita ng Diyos.
So, tung parable na to, siguro maganda po yung attitude natin, i-develop natin, no, na panakarinig tayo ng parable. Maganda yung ginawa ni Brother Alvin, ang pagbasa dahan-dahan. Kasi ang nakasalita talaga dito si Jesus eh. Kaya nga sa letter ni John, no, 1 John 1, nakalagay dun, we have heard, we have seen, we have touched the word of life. Kaya ang kanilang pinapatotoo sa mga tao, kung ano ang kanilang nakita, kung ano ang kanilang narinig, kung ano ang kanilang nahawakan. Ang ibig sabihin, buhay na buhay si Jesus sa kanila. Ganon din po sana tayo kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos o nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos talagang makita natin, marinig natin at mahawakan natin. Lalo na kapag tumanggap tayo ng banal na komunyon. Kasi ito lang po ang paraan para hindi po maging kasi alam niyo po, taon-taon ay nauulit ng salita ng Diyos. Kaya minsan, pag narinig natin yung mga first few sentences, nabablock na yung ating pandinig. Kasi sabihin natin, narinig ko na yan eh. Papakinggan mo na yung pare naman. Pinakinggan mo yung sermon ng pare na magsasarili ng pandinig mo. Bakit? Narinig ko na yung sermon ni Father eh. No? Kaya yung ating, ayun po yung paraan ng kaaway ng demonyo para hindi po tayo lumago at mamunga sa salita ng Diyos. Kaya tuwing binabasa natin ang salita ng Diyos, basahin at pakinggan natin na parang first time natin narinig. Kasi doon nakasalita ang Diyos na buhay siya. Kasi ang salita ng Diyos, present tense lagi yan. Present tense yan. Mga iba ginagawang past tense yan eh. No? Ang salita ng Diyos, laging present tense yan. Lagi ina-address ang ating buhay. Kasi living relationship. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? The God of Abraham, Isaac, and Jacob is a living God. Buhay na Diyos. No, hindi ito nakaraan. No, kaya ayun po ang panalangin ko, Panginoon, sa lahat po ng mga nababahagi, nakikinig sa salita ng Diyos, na ito ay laging present tense, laging bago. Na Panginoon ay inihipo mo ang aming mga puso at aming mga buhay upang ang ugnayan namin sa iyo ay lalong lumalim at lumawak. Kaya yung parable na to tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, lahat po sila nakatanggap ng parehong sahod. No? Mga iba nakita nito yung unfair yung yung employer. Totoo nga naman sa ating ordinaryong pag mas matagal yung kaya may overtime pay no? Pero hindi po yun ang point ng parable. Kasi ang parables po, may mga points yan. So, kaya nung sinere ko sa inyo kanina, nung sinulat ni Pope Francis, na isinere ko sa Christ Family Prayer Group at the Armor of Faith, ang sinabi ni Pope Francis doon, hindi natin pinag-uusapan ito yung fairness at justice. No? Kasi ibang usapin yun eh. No? Kasi hindi mo pwedeng i-apply sa yan. Sa pang-araw-araw na buhay, no? Na nagtrabaho isang tao, isang oras tapos yung isa, 8 oras, tapos pareho mo sahod. So yung parable, hindi po yung point, no? Ang point ng parable, yung generosity ng God na lahat ay makatanggap ng kanyang biyaya. Ayun po yung point ng parable. Hindi po yung point ng parable yung pinag-uusapan ito, yung justice o yung fairness. Ibang parable po yun, ibang parable. No? So parable na to, ang binibigyan din dito, ang generosity ng God, ng kanyang grasya, ng kaligtasan, ay ibinubuhos sa lahat, para sa ating lahat yan. No? Kasi kung titignan po tayo sa spiritual life,
Yung sahod po rito, nag-refer po ito sa eternal life. Lahat po tayo may eternal life pag sumunod sa Kanya. At yung Kanya imbitasyon para tayo magtrabaho sa Kanyang ubasan, ayun po yung ating pananampalataya. No? So lahat po tayo binibigyan ng pananampalataya, binibigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon tayong pananampalataya. Pero we can reject our faith. Kasi sinabi ni St. Paul, not all have faith. No? Unfair and Lord, not all have faith. No, ibig sabihin no, ni St. Paul, binibigyan ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon na magkaroon ng pananampalataya. Pero marami na hindi bukas, sarado sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya ang point ng parable, binibigyan ng chance ng God ang lahat. Ang kanyang imbitasyon ay pananampalataya. Imbitasyon ng pananampalataya. At yung reward, yung payment, ay yung po yung eternal life. No? Ngayon, sa pananampalataya, iba-iba po yung mga iba pumasok ng maaga-aga, mga iba bata pa eh. No, may relasyon na kay Lord. Mga iba bago pa lang mamatay. No, doon nagkakaroon ng relasyon na kay Lord, no? Kaya yun po yun, kasi nung time nung ni Jesus, usually ang work there from 6 to 6 p.m. Kaya yung owner nag-hire siya madaling araw pa lang. So pag alas 6, start ng work, tapos nag-hire ulit siya alas 9, alas 12, hanggang alas 5, tapos alas 6, tapos na yan, no? Yung denarius, ayun po, yan, siyang araw na sahod. So, ayun po yung point, no? Lahat ng tao, sa iba't yugto ng kanyang buhay, ay tinatawag ng Panginoon para magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. No? Ayun po yung punto ng parable natin, no? At ang lahat na nagresponde sa Kanya, ay mayroong wage, may payment. Ang payment na yan ay eternal life. No? Pero pagdating sa langit, pare-pareho ba tayo sa langit, no? Lahat tayo sa langit, masayang-masaya tayo. Pero yung degree ng glory, depende po sa ating response. No? Pero wala nang inggitan doon, wala nang inggitan, no? Depende, no? Iba-iba yung glory doon. Iba yung glory ni Mama Mary, glory ni Saint Joseph, yung mga angels, saka yung mga heroic saints. Iba po yung glory nila kasi talagang todo-todo binigay ka ng buhay. Saan po nakalagay yan? Iba-ibang yugto, no, ng ating glory, no? So in heaven, may degrees of of glory, no? Depende sa ating response kay Lord. Na-share ko na to dati sa Christ Family Prayer Group, pero siguro magandang banggitin ko, no? Kung may Tagalog Bible po kayo dyan, paki-check nyo po yung 1 Corinthians 15:21. Kung may Tagalog po kayo, no? 1 Corinto 15:21. 41. 1 Corinto 15:41. So kung may Tagalog po kayo, pakibasa po rito, no? Ang babasahin ko po ay English. Ito po yung pagkasulat sa English. The sun, yung araw, has its own beauty. The moon, another beauty. And the stars, a different beauty. And even among stars, there are different kinds of beauty. No, so lahat ay may kagandahan. May kagandahan ng araw, may kagandahan ng buwan, may kagandahan ng mga bituin. Subalit sa mga bituin, may iba't ibang klaseng kagandahan. Ano ang Catholic interpretation dito? Ito po yung Catholic interpretation. The sun refers to Jesus Christ. The moon refers to the Blessed Virgin Mary. No, kasi yung sun kasi, the sun of light, no? Kung mapansin nyo sa gospel, tsaka sa mga book of Revelation, nag-refer po yun sa God. Kasi Jesus Christ yung sun, yung araw. Yung moon, kay Mama Mary, di ba? Sa Revelation 12:1, a great cloud appeared in heaven, a woman clothed with the sun, na-clothed siya ni Jesus, with the moon under her feet. No? Kaya nag-refer kay Mama Mary yan. Tapos, and the stars, a different beauty. Mga stars niyan tayo.
Ayan po yung mga nakapasok sa langit, no? Mga nakapasok sa langit, no? Pag nakapasok tayo sa langit, tayo may stars. No, nakalagay nga sa Psalms yan, no? Even among the stars, pinangalanan ng Panginoon yan. May mga pangalan yan. Ganun tayo, ayun ang beauty natin. Sinabi pa ng mga psalmist na even among the stars, may mga names niyan, binigyan ni Lord yan. Tapos, and even among stars, there are different kinds of beauty. Ibig sabihin, yung mga talagang taong ano, di ba, mga martyrs, no, yung mga matinding ano na nagpatotoo sa Panginoon sa mga pang-araw-araw ng buhay, di ba? Si Saint Teresa of the Child Jesus. Eh, ibang beauty niya pagdating sa langit. Ano ba ginawa niya rito sa mundong ito? Wala. She did great things with great love. Habang naglalabas siya, inaalay niya sa Panginoon yun. Habang akay-akay niya yung matandang madre papunta sa kainan. Sinasabihan siya ng matandang madre, ang bagal-bagal maglakad. Tapos, bibilis na niyang konti. Reklamo naman yung madre. Ang bilis-bilis yung maglakad. Kasi siya po yung nabigyan ng assignment na to take care ng mga sick na madre. So, lahat ng ordinaryong ginagawa lang niya, inaalay niya sa Panginoon. Naging saint siya. Contemplative siya. Nasa sa kumbento lang. Pero siya patroness sa mission. Ayun ang katindi ng ano niya. Kaya yung beauty niya sa langit, magka-outshine yan. No? Si Saint Francis of Assisi, yung beauty niya. Yung kanyang vow of poverty in loving the Lord. Ganon. O si Saint Louis. Hindi ko alam kung anong number ng maraming saint kasi sa France. Saint Louis the 9th, the 10th, the 18th, the 17th, no? Nakalimutan ko ang number ng Saint Louis. Naging saint siya bilang king. Ginagampanan niya ang trabaho niya bilang hari. Naging saint siya. Si Saint Stanislaw. Mga duke yan, mga duke. May posisyon sa gobyerno. Ginagampanan ng kanilang gawain ng punong-punong pag-ibig para kay Jesus. Naging saint sila. Naging saint sila. No, so iba-ibang beauty na, no? Kayo magiging saint kayo. Patron saint ng si Saint John Vianney, no, nakikinig-umpisal 18 hours. Yeah, si Bishop Lito maging saint yan, no? Involvement niya sa San Martin de Porres Church. Ganun din po kayo si Brother Alvin, Sister Karina. Sa inyong negosyo, maging saint kayo dyan. Gagawin mo yan. Out of love for Jesus. No, si Sister Aning, matanda na yan. Walang anong gagawin niya. Pa-attend na sa Martin de Porres Church yan. Maging saint siya, out of love for Jesus. Ginagawa niya lahat yan. So, different kinds of beauty sa heaven, no? Pero pare-pareho tayong reward, eternal life. Pero pagdating sa heaven, iba-iba ang glory. Ang basis niyan, 1 Corinto 15:41. May nakakita pong Tagalog? Basahin mo na bago ako mag-move sa ibang points ko. May nakakita pong Tagalog? Opo. Sige po, pakibasa po. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Yun, no? So, ayun po ibig sabihin niya, no? Magiging, kayo, ibang beauty nyo, nangning nyo sa langit. Pagiging aktibo nyo sa Christ Family Prayer Group. Yung mga nagsishare dyan, out of love for Jesus. Yung mga nakikinig lang, hindi sila nagsishare, pero nakikinig. Out of love for Jesus. Magiging saint kayo. Makikinig ka lang, si Brother John, si Sister Lynn. Sino pa ba nandito? Sila Ate Edith, si Ate Baby, si Sister Kite. Nakishare. Pero kung anong man ginagawa mo, nakikinig ka, nakishare ka. Out of love for Jesus. Nung sinabi ni John 1, we have seen, we have heard, we have touched the word of life. Dahil sa relasyon mo kay Jesus, yung glory mo sa heaven, pare-pareho tayo magkakaroon ng reward, eternal life, pero your glory in heaven will depend kung gaano mo kamahal si Jesus habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. No, kaya sa Martin de Porres Church, yung mga pawalis-walis yan, ang ginagawa mo yan for Jesus. No, naglilinis ka ng mga upuan dyan. Para yung uupuan ng magdadalo sa Sunday, komportable siya at malinis.
Your reward in heaven will be great. Ba sabi nga ni Jesus, no? Ang magbigay ng tubig sa aking lingkod ay bibigyan ng biyaya. Magbigay ka ng tubig lang. Dahil sa pagmamahal mo kay Jesus, lahat ginagawa mo yun para kay Jesus. Ang pagiging magulang, gawin mo yan. No? So, yun lang po yung ibig sabihin natin dito. No? So, iba't ibang yugto ng faith. No? May isang kwento ko. Sige, hanggang 7:30 ako. Yung ano po, yung 1960, meron sa US, no? Hoodlum. Ang kanyang trabaho, magpapatay. Dahil miyembro siya ng sindikato eh. Na-corner siya, baril siya. Buhay pa naman siya. Pinakiusapan niya yung pulis. Pwede ba tumawag ng pare? Dahil katoliko ko eh. Pumunta yung pare. Nangumpisal yung ano. All his life, walang ginawa, kundi hitman eh. Pumatay. Inabsorb ng pare. Tapos namatay. Tinanong yung pare, Pater, nangumpisal ba? Oo, sabi niya. Saan siya napunta? Sa impyerno siguro, no? Ay, hindi, sabi niya. Pupunta sa langit yun. O kung sa daan siya sa purgatorio, pero pupunta sa langit. Naku, dami nagreklamo. Unfair yan. Unfair. Mirmor sa last part ng buhay niya, nagsisi. Ganon dahil siya sabi ng parable. The generosity of God. Kahit tinawag ka nung bata ka pa, nung ikaw ay binata, nung ikaw ay dalaga, nung ikaw may asawa, o ikaw ay lolo, tatawagin ka talaga ni Lord para makapiling ka niya habang buhay. The generosity of God. Ito yung point ng parable. Ito lang. Ito yung point, no? Kaya, wag tayo magsawa ipagdasal ang tao. Wag tayo magsawa. Para hipuin silang Panginoon, nakapunta siya sa langit. Di ba maganda, di ba? Makapunta sa langit ang lahat. Nakalagay sa 1 Timothy 2:4 yan. God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. Yan ang gusto ng Diyos eh. Pero mga iba ayaw talaga eh. Kaya huwag tayo dasal tayo, dasal. Huwag natin kakalimutan. Every day, kahit na 30 seconds, Lord, for the conversion of sinners. Ayun lang, sabi mo intention. Lord, for the conversion of sinners. Kahit na 30 seconds lang, sabi mo. Because God wants all men to be saved. Kung meron tayong ganung puso, mahal natin si Jesus, na gusto natin ang lahat ay makapunta sa langit. No, ayun po yun, no? The reward is heaven, no? Kaya huwag tayong mag-complain kung niligtas ng Panginoon yung hitman. Biro mo dami niyang buhay, marami siyang pinarwisyo ng buhay. Biro mo, naligtas pa rin. Huwag tayo mag-complain kay Lord. Dahil gusto ni Lord, first of all, dahil siya purgatory, dahil yung justice ng God, kailangan ma-fulfill yung justice ng God, no? Ma-fulfill yun. Pero, ang mahalaga maligtas yung tao. No? Kaya yung ang gagawin natin dito ngayon, ang pinapakita ng ebanghelyo rito, the beauty and grandeur of God's grace. Sana ganun po tayo, no? Kaya, Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, mapuno tayo ng grasya. Para the beauty and grandeur of God's grace ay maisabuhay din natin. Kahit sa maliit na paraan. Kahit sa maliit na paraan. No, ayun po yung nagagawa ng pag binabasa nating dahan-dahan ang salita ng Diyos at hinahayaan natin ang salita ng Diyos na mahipo ang ating puso, no? Kaya kung gagawin naman natin, Lord, kailangan justice mo maumiral eh. Alam nyo, kapag justice ni Lord ang umiral lagi, lahat po tayo sa impyerno. Maliban kay Mama Mary, no? No? Si St. Joseph, dahil meron siyang original sin eh, no? Tapos nagkasala din, may grace ng God, pinagkakasala siya. Kaya kung talaga strict justice ang God, lahat po tayo sa impyerno. Lord, maliit na naman ginawa ko eh. Oo, but God is all holy.
You cannot come to the presence of God. Kaya nga sabi ni 1 Peter 1:15, no? Kung may Tagalog Bible, sabi niyo, be holy as I am holy. We cannot be holy as God. God is all holy. Kaya yung justice ng God, habang nasa mundo, divine mercy. Pag namatay na tayo, nandun yung justice ng God. Yung sa mga kalokohan ginawa natin, kaya may purgatory. Matatagalan sa purgatory sa paglilinis natin, no? Because the justice of God has to be fulfilled. Pero mercy triumphs over justice. Kaya maganda yung purgatorio. Sabi niya sa Madre, maganda purgatorio. Pero ayokong pumunta ron. Gusto niya diretso sa langit, no? Kasi purgatorio, lilinisin ka talaga. Alam niyo, paglinis, di ba? Pag minsan, ano ba tawag, may bato tayo ba? Panghilod ba tawag doon? Panghilod. Minsan masakit dahil masyado maraming libag. Ang hirap linisin yan. Ayun yung purgatorio. No? Pero kung kaunti lang, mga binyal-binyal sin lang, madaling linisin yun. Pero sa tagal, dahil nakakapit na sa pagkatao natin, sa ating kaluluwa. Kaya siguro, the beauty and grace of God, no? Isang paraan para mabawasan ng ating purgatorio, pagdasal natin conversion ng sinners. Pagdasal natin mga kaluluwa sa purgatorio. No? Purgatory is a beautiful place kasi pagandahin ka ni Lord doon, no? Pero sabi ng Madre, ayoko nang dumaan doon. Gusto ko dumiretso na sa langit. Kaya dito po sana, maging generous tayo kay Lord. Kasi yung kaligtasan natin, hindi po natin yan eh. No one can be saved without the grace of God. We can only be saved because of the grace of God. Kaya maging humble tayo. Kaya nakakatuwa yung mga titles ng mga talks natin sa mga Christ Family Prayer Group. Nag-refer po yung sa ating salvation, sa ating sanctification, and our glory in heaven, no, with Jesus Christ. Kaya maging humble tayo lagi. Kasi alam niyo po, hindi kayo tinawag sa Christ Family Prayer Group, hindi tinawag si Brother Alden, Sister Karina, ang San Martin de Porres Church, Armor of Faith, pati ako hindi tinawag except by the grace of God. No? Kasi likas sa katauhan natin na gusto natin ng kaligayahan na malayo sa Diyos. But by the grace of God, inuunti-unti niya tayo, maging masaya kayo sa akin. Ang kasiyahan nyo ay sa akin lang. How do we, lagi matanong yan sa mga YouTube, no? How to be happy? Nakalagay sa Psalm 37, seek your happiness in the Lord. Seek your happiness in the Lord. Ang dami yung mga talks dyan, tignan nyo lahat. How to be happy. Ang daming advice dyan. Psalm 37 says, seek your happiness in the Lord. Ganun kaya grace ng God to eh. Kaya siguro, okay, mag-i-end muna ako. Ang gusto ko lang dahil because of the parable, let us celebrate, no, God's grace, God's goodness, and let us be thankful that God is very generous in giving us Himself, in giving us faith, hope, and love, and rewarding us of eternal life. No? Purihin po ang Panginoon. Praise Jesus. Sige po, mag-share muna kayo. Sige po, purihin ang Panginoon. Magandang gabi po. Apo. Ano lang po, dito po pumapasok po yung bishop yung sinabi ng Panginoon na Ama, wala akong nais mawala kahit sa isa sa binigay sa akin dito. Apo. Talagang yung generosity niya po talaga, doon po talaga. Madalas nga po, nasasabi po bakit daw si San Dimas, parang yung sinabi niyo po yung criminal. Bakit daw si San Dimas, nasasabi ni Father Dave, alalahanin po natin si San Dimas nakapako sa krus nang humingi siya ng patawaran sa Panginoon. Sabi, biro nga po madalas si Father Dave, sabi niya, magpapako rin kayo, 3 oras nakapako yun. Itinuturo niyo si San Dimas. Kaya po talaga, yung biyaya po talaga ng Diyos, napaka wala pong katapusan talaga pong dito ko rin po napatunayan yung
mga nasa pagbasa din po ngayon yun, yung mahirap pumasok sa karayang ng langit, yung mga bayayan. Hindi po totoo yun dahil eyewitness, isa po ko sa eyewitness na dyan po si biyaya po ng Diyos, yung mag-asawang pina Brother Aldrin at Sister Karina, na yung biyaya po nila, hindi po nila pinagkakait na talagang binabahagi po nila sa kanilang unity, sa kanilang kapwa. Hindi po ano yun, conforme po talaga sa ano. Kaya po ang tao na talagang nawawala sa Panginoon, talaga yung sila lang po yung umayaw. Sila lang, ang tao lang po bumibitaw, tayo lang po. Pero kailan naman hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. Tayo lamang po yung bumibitaw. Kaya po choices po talaga. Sa kagandahan loob ng Diyos, binigyan po tayo ng choices. Kaya kung ano naman po yung maging bunga ng choices natin, kasalanan po talaga natin mga tao. Hindi po po. Okay, praise Jesus, no? Thank you for Brother Alvin, no? Walang sawa ang biyaya ng Diyos sa atin, no? Nasa atin na po talaga na tatanggi natin. Bago po magpatuloy kayo, 2 minutes lang yung hindi ko natalakay yung huling parte, no? The first will be the last and the last will be the first, no? Ano po ibig sabihin, no? The first will be the last and the last will be first. Una-una, tatlong points po to, tatlong points. No, una, maaaring nauna tayo, no? Nauna kay Lord, pero hindi nakarating sa kaharian ng Diyos. Halimbawa si Judas, nauna siya tinawag The first siya. Naging last siya. Si Saint Paul, siya yung huling apostoles Last siya. Pero naging first. Isang meaning yan. Pangalawang meaning ng the first will be the last and the last will be the first. Tungkol to sa privilege, no? So, yung una yung tungkol sa time nung tinawag tayo. Pangalawa tungkol sa privilege, no? Ang first na tinawag ni Lord sa Bible ay yung mga Hudyo. They were the people of God. They were first in terms of privilege. At yung mga Gentiles, tayo. Tayo mga Gentiles. Ibig sabihin Gentiles, non-Jews. Mga hindi Hudyo. Tayo yan. Tayo, huli. Pero nauna tayo. Kasi mga Hudyo, ni-reject siya. Parang siya sabi ni Brother Alvin, ni-reject. Ayun po yung pangalawang ibig sabihin na the first will be the last and the last will be the first. Yung third meaning na the first will be the last and the last will be the first, yung ating prestige tsaka yung ating rank sa buhay. Maaaring yung prestige natin tayo, parang mga Pharisees, no? Prestige pare, obispo, o pope, government official, mayaman, maganda yung prestige mo Tapos yung mga mababang prestige, yung mga preso, mga prostitutes, nakalagay sa Bible, no? Mga tax collectors, yung panahon ng mga nagnanakaw, yung nagnanakaw lagi. Pangit ang tingin dyan Kung sino mang magandang tingin dyan, nagnanakaw no? Pinapahirapan ng bayan. Pero, because of their humility, humingi ng tawad at nagbagong buhay. Ano mo sinabi ni Jesus? The prostitutes and the tax collectors are going ahead of you to the kingdom of heaven. At yung mga dating akala mo, yabag-yabag mo sa yung katayuan sa buhay, ikaw ay nasa huli. Mabuti nga sana maisama ka pa sa huli. Parang kung talagang huling-huli ka na, ayaw mo na kay Lord. Kaya there will be surprises in heaven. Yung mga inakala natin na hindi dapat nandoon, nandoon. At yung mga akala nating nandoon, ay wala doon. Nung sinabi ni Brother Alvin, nagpakumbaba, tinanggap ang Panginoong Jesus. Magkaroon tayo ng humility lagi. No? Yung humility, ayan po yung pinaka-virtue, no? Aside from, most the greatest virtue is love.
Pero pinakapundasyon po ng mga virtues ay humility. Kaya sabi ni Saint Augustine, ang kailangan mo, tatlong virtues. Ano yan? Sabi niya, unang virtue, humility. Pangalawang virtue, humility. Pangatlong virtue, humility. And as often as you ask me, I will say the same answer, humility. O, yun po. Ang ilan po sharing ko. Sige, mag-share ata si Bishop Lito at si Sister Jessica. At yung iba pa. Ako, Bishop, O, pwede. Yung sige po. nakuha ko lang na message dito sa Parable of the Vineyard, yung generosity, na pag-usapan na natin, yung generosity ni God talaga. Parang yung anumang hard work na nangyari sa atin, every hard work will be rewarded. No? Amidst yung mga crisis natin, trials, pains, sufferings, lahat yun, bibigyan niya ng reward. Sabi nga parati tayo, kasi tayo hopeful by Apo. nature, parang very hopeful tayo. At yung hope naman natin na yun ay hindi naman nawawala dahil mahal tayo ni God Mahal niya tayo. Kaya nga sabi niya pagka as long as mabuti tayong tao at malinis ang puso natin, gagawa at gagawa ng paraan si God kung paano, gagawa at gagawa ng paraan si Jesus kung paano niya tayo mapapasaya. Kung paano niya tayo mare-reward. Parang kagaya, maiksi lang, na parang kagaya ko yung naranasan ko reward na binigay sa akin Jesus. After 2 years ng long sufferings, pain, financial, sakit, heartache, lahat yun naranasan ko ng 2 taon. Of course naman, tumatawa naman ako. Pero nung binigyan niya ako yung prayer ko sa kanya, Lord, bigyan mo naman ako ng gift. Gusto ko sumakay ng airplano. Kasi di pa ako nakasabay ng airplano. 71 na ako, di pa ako nakasakay ng airplane. Ang hirap hirap ng buhay Wala ka namang pera. So free lahat yon binigay ni Lord. Grabe. Praise Jesus. Free yung, what's this, Bishop? Anong tawag dito? Free yung booking, free Oo. yung bahay, free yung pagkain, free yung lahat. Grabe. Sabi ko nga kay Sister Jessica, kausap ko kanina, grabe talagang nakakaiyak ba? Nakakaiyak yung blessings niya. Nakakaiyak yung blessings. Kasi mabuti lang siguro yung mabuting tao tayo, mabuti yung puso natin, gagawa at gagawa siya ng paraan. May alis tayo sa kung saan man tayo nasasadlak na kahirap. So, Bishop. Oh, praise Jesus, Glorify Jesus, Thank you, Jesus, Thank you, thank you. Thank you, Lord. Magandang patuto. Puri ng Panginoon. Praise Jesus. Gusto ko lang pong mag-share tungkol dito sa parable na ito. Kasi ang tanda ko na sa community, pero hirap akong tanggapin itong parable na to sa totoo lang. Na parang napaka-unfair. Parang may meaning behind. Hindi ko maintindihan. It took me so many years bago ko naintindihan na yung palang yung landowner represents God, yung workers, different groups of people, gano'n, yung wage represents the grace of God, tulad nga ng binanggit ni Bishop Joe. Parang yung unfair, maghapon, tapos pareho ng bayad, di ba? Ang tagal bago ko to naintindihan. Kaya dagdag pa ko yung naipaliwanag nyo. Kaya maraming salamat po sa paliwanag, Bishop Joe. Yun Praise lang. Jesus, Thank you. Praise Jesus, Thank you, Jesus, Puri ng Panginoon. Sige po, sino po mag-share? Saka Bishop, naalala mo yung yung pag-una ka, huli ka, pag huli ka, una ka. Meron kasi akong isang ka-sister na nauna ako sa kanya sa community. Pero talagang, mo yun, yung parang nalampasan kanya sa wisdom and knowledge. Opo. Parang natutuwa ako sa kanya kasi ako pa naging guide niya. Ako pa naging, ako pang prayer partner niya. Ako pa yung Mentor. nagbigay ng mga counseling sa kanya. Pero ngayon, Bishop, ang galing talagang sa taas siya. Ang taas niya kaysa sa nagturo ng
salita ng Panginoon, nag-introduce kay God. Yun yung, kaya hindi mo parating masasabing una ako. Kasi Opo. elder ako una Opo. ako. Hindi, merong mas mababa pa sa'yo na mas lalampasan ka. Parang ganun ba, Bishop? Opo. Oo. Yun Oo. po. The Bishop, grace of God, ha? pwede pa, parang may similarity ito sa prodigal son. Di po ba? Parang, tama po Opo. ba? Opo. Oo. Ganun po. Yung grace ng God po, binibigyan ng emphasis dito, no? The generosity of God. Oo. Aabutin tayo kahit nasaan tayo. Ito lang pong point ng parable na to. Kaya we should celebrate, no? Kasi yung parable kasi pinapakita dyan kung yung katangian ng Diyos. Itong katangian ng Diyos, ito yung generosity niya. Na talagang kahit nasa saang sitwasyon, aabutin ka. No? Tapos tayo, mabigyan ng ganong grace para maging thankful tayo at yung tao nakabalik kay Lord. Yung tao talagang binless ni Lord. Kasi kailangan ng grace natin ng ganun, kundi magkakaroon po ng yung nangyari sa mga unang tinawag, nagko-complain. No? Parang yung nangyari sa prodigal son, nagko-complain yung matanda eh. Yung anak, panganay, sabi niya, pambira, all of my life, naglingkod ako sa'yo. Tapos tong anak mo, winaldas yung pera mo sa mga prostitutes, binigyan mo ng parte. Ano sinabi nung tatay? All that I have is yours. Hindi nakita ng matanda yon ng elder brother. Kasi tingin niya sa ama niya, parang naglilingkod lang siya. All my life, I have served you. Kaya hindi maganda dapat yung relasyon mo sa tatay mo. Ganun din sa Diyos natin. Di ba, matagal tayo naglilingkod kay Lord. Dapat habang tumatagal, sumasaya tayo sa paglilingkod natin kasi mahal natin eh. Kasi kung ang tingin lang natin, naglilingkod lang tayo, nag-serve, ang tingin natin para tayong alila ni Lord. No, nahihirapan tayo. Pero dahil mahal natin si Jesus, parang yung prodigal son, hindi mahal nung elder brother. Ang tingin niya sa tatay niya, siya? Empleyado siya ng tatay niya. Yung father and son, yung mahalaga po sa atin, relasyon natin kay Lord. Mahalaga. Kaya nga sinabi ng 1 John 1, we proclaim to you what we have seen, what we have heard, and what we have touched. The word of life. Buhay na buhay ang relasyon sa Diyos. No, buhay na buhay. Hello, Bishop. Good evening po. Actually, yung parable na ito, napakahiwaga eh. Dahil kung tutusin, yung sinasabing the first will be the last and the last will be the first. Para bagang ang pagkaintindi ko dito ay pag ikaw ay gusto mong laging nauuna, nagyayabang ka, kasi ikaw yung makapangyarihan sa lahat. May posisyon ka sa gobyerno, may posisyon ka. Meron kang mataas ka, mapera ka, may power ka. Meron kang tinatawag na impluwensya. So yun yung sa paningin ng Panginoon sa tingin ng Panginoon, ikaw yung magiging last. Kumpara dun sa mga nagpapakumbaba. Kaya nga talaga ang dito, humility is talaga yung kailangan para makuha mo yung gift ni God. Kasi yung gift ni God, it will be an everlasting life. And then dapat sa sarili natin, hindi tayo mahilig dapat mag-compare sa iba. Kung ano yung mayroong yung iba, wag mo nang i-compare yung sarili mo kasi may tendency na may inggit ka. Kainggitan mo siya, nandun na yung papasok yung pag-iisipan mo ng masama ang kapwa. Dahil dun sa kino-compare natin ang sarili natin sa ibang tao. So dapat tanggalin natin yon. Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin. Kung ano yung sahod na binigay sa atin ng Panginoon,
palaguin natin. Kasi makikita ng Panginoon kung paano tayo magpapahalaga sa mga gift niya na binibigay sa atin. Maliit man o malaki. Lalong-lalo na pag yung maliit ay napalaki natin. Makikita ng Panginoon na magaling itong batang ito. Dahil sa kagalingan ng batang ito, bibigyan ko pa. Kaya nga yung sinasabing yung mga meron, yung tawag ito, yung mga mayayaman pala. Parang yung mga meron, lalo nagkakaroon. At yung wala, lalong nawawalan. Kasi nga, nasa sa pagpapahalaga ng mga bagay na nabigay ng Diyos kung paano natin palalaguin sa ating buhay ito. So yun lang po, Bishop. Salamat po. Oo, tama po yun. No? Yung humility, and we value the gifts that the Lord is giving us. No? Nakalagay po nasa gospel po yan, nasa gospel, na the more the Lord will give you. No? Kasi parang ano po yun, yung talents, yung isa binigyan ng 10 talents, siya 5. Tapos yung isa maliit lang. Yung tinago. No, yung isa nakakuha siya ng kalahati, pero siya pinalago niya, kaya sabi Lord, bibigyan kita ng ng 10 pa. Yung isa bigyan ka 5 pa. Yung isa wala, parusahan to. Tinago lang sabi niya, kung nilagay ko sa bangko yan kumita pa yan, sabi ng Kaya yung point po ni Brother Aldrin doon, yung mga maraming blessings binigay si Lord, pahalagahan po natin yun at pagyabungin. No, totoo po yan, no, Brother Aldrin, no? Pahalagahan at pagyabungin. Hindi lang po sa physical or material gifts, kundi mga spiritual gifts na binigay sa atin. Pagyabungin natin yung mga spiritual gifts sa atin. Kung may gift of sharing ka, pag-share ka ng Word of God, pagyabungin mo yan. Pag-share mo ng Word of God. Yung testimony mo, pag-share mo na kung gaano kabait si Lord. Recently, nung nangyari kay Ate Emily, i-share mo yan sa iba. Ayan ang paparaan ng pagyayabong. Pinapalago mo. No, pinapahalagahan mo yung binigay na blessing ni Lord sa iyo, kinukwento mo. No, so ayun po yung ang point ng sharing ni Brother Alvin, pahalagahan mo at pagyabungin ang material tsaka spiritual gifts mo. Bishop, ko lang yung sinabi ni Brother Aldrin. Naalala ko, sabi ng tatay ko, yung inggit, masama yan sabi niya, sumisira yan, pumapatay. Tatandaan mo, sabi ni tatay, there is always something in you na wala sa iba. Unique ka because you are created by God. Sabi niya ganun. Kaya yung inggit, masama yan. Sabi niya ganun. Praise Jesus. Ha? Thank you, Jesus. Ayun. So, maikli lamang. So, ayun. Tama po. Napakaganda po. Patungkol talaga sa kabutihan ni Lord. So basahin ko lang po, ito lang maikling sinulat po ni St. John Chrysostom, no, na tinuturing na Doctor of the Church and Golden Mouth Preacher. Sinabi po ni St. John Chrysostom ay nakakita na ang parabola bilang isang paalaala na dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa halip na magreklamo o mainggit. Ayon kay Chrysostom, ang parabola ay nagtuturo ng pagkakaiba ng ating mga pananaw mula sa makalupang katarungan at sa makalangit na katarungan ng Diyos. Pagpapasalamat sa Diyos, itinuturo ni Chrysostom na ang parabola ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat maghangad ng mas higit na kabayaran kaysa iba, kundi magpasalamat sa anumang biyayang natanggap natin mula sa Diyos at tanggapin ito ng may kagalakan. Dahil kung sukatan at inggit lang pag-uusapan, kung titignan natin, kung meron man dapat siguro mainggit, ang una magtanong dyan, ang mga Santo Papa. Kung sabihin, tika lang, mga Santo Papa kami. Dapat mas malaki yung bayad namin. Pero kahit sa anong panulat o anong mga pananalita, wala tayong makita sa Santo Papa. Yung mga pari, sabi na iba, yung mga pari kami. Yung mga obispo, dapat mas malaki ang bayad namin, obispo kami. Kaysa mga laiko, mas lalo na. Abay, dapat mas lamang kami kaysa doon sa mga makasalanan. Ay bakit sa Kwaresma, mas na-highlight pa yata yung magnanakaw doon sa cross?
At agad-agad sinabi, today, you will be in paradise. Aba, agad-agad? Yung mga apostoles, ang mga apostoles po ay tinawag na mga hindi relihiyoso. Kaya nga inggit ang mga tao noon sa kanila, mga lingkod ng simbahan, mga magagaling at mga marurunong. Kaya gera po yung nangyari sa buhay nila. Ano pong nangyari sa mga taong simbahan? Naiinggit sila kay Jesus dahil dumami ang tagasunod. Nagsiselos sila dahil ang mga apostoles, ang dami naman marurunong nung araw, yung mga apostoles po ay mga ingisda, mga ordinaryong tao. Pag sinabing tax collector nung araw ay talagang makasalanan. Bakit sila tinawag ni Kristo? Dahil yan ang kabutihan ng Diyos. Iyan ang grasya ng Diyos. At sabi nga ni Bishop kanina kung sa mga alagad si Saul, si San Pablo, kriminal, maraming pinatay, tinutugi si Kristo. Abay, sa isang saglit lang, nabulag pati kabayo, ligtas na agad. Parang sinabi nga wala na pagkakaiba ang mga hintil at mga Hudyo. Walang kinikilingan ng Diyos. Yung inggit lang, no? Marami, ang kaya nga sinasabi po na maraming nauuna at nauuli. At sinabi nga ng Panginoon, sa argumento doon sa parabola, naiinggit lang kayo sa akin. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa pera ko, sa kayamanan ko. Kaya kayo nagtanong, naiinggit lang kayo sa akin. Kasi kung may magtanong pa, sabihin ng mga santo at mga martir, teka lang, kung mga santo lang naman, masigit dapat ang bayad namin, martir kami. Ang dami mga martir, pinatay, pinarusahan, pero nainggit po ba sila? Hindi. No? Kaya may mga santo at may mga martir. Kaya nga sinasabi, ang binigyan ng malaki, sabi sa parabola, 5, 3, 4 na talento. Ang binigyan ng malaki, hanapan ng malaki. Kaya huwag tayo maghangad ng malaki dahil hanapan tayo ng malaki. At sinabi ng Panginoon, kakaawaan ko ang ibig kong kaawaan at kahabagan ko ang ibig kong kahabagan. Sinabi ng Panginoon, ang usapin po dito, lahat po tayo, pantay-pantay po ang bayad ng Diyos. Kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Magtrabaho tayo sa ubasan ng Panginoon, ang bayad po pare-pareho. Kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan. Sa obispo, sa mga pari, Santo Papa, sa mga santo at sa mga martir, ang bayad po pantay-pantay. Kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa Biblia, may humiling. Sabi niya, sino po bang uupo sa kanan mo? Pwede po ba mag-request na yung mga anak ko upo sa kanan mo? Aba, nag-ambisyon na mababasa natin sa Biblia. Ano sabi ni Jesus? Ay hindi. Ang ama ko lang ang pwede magsabi kung ano ang kalagayan sa kabila. So ano lang po, no? Tinawag tayo, pwede sabihin, ang tagal ko na sa Armor of Faith. Bakit si Aldrin ngayon nang dumating? Bakit pareho ang aming bayad, kaligtasan at kapatawaran? Ang tagal ko na sa Christ family. Bakit pare-pareho lang kami ng blessing, kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ang tagal ko na sa simbahan. So ang nagkakaroon lang ng tanong dito dahil inggit. So kapag nagkaroon po tayo ng inggit, hindi tunay na tumugon tayo sa Panginoon. Kapag nagkaroon po tayo ng inggit, hindi tunay na ang Panginoon ang ating pinaglingkuran, kundi ang ating sarili. So hangarin po natin, maging maligaya po tayo sa kaligtasan ng iba. Kaya nga po napakahalaga po, nabibigyan ko po ng kahalagahan ang bawat pagtawag sa akin sa ICU. Kapag tuwing pinapatawag po ko sa ICU, hindi ko tinatanong, kriminal ba yan o hindi? Kapag pinatawag pa po sa ICU, takbo ko agad. Dahil kung kriminal po yon, sa huling segundo, magkaroon sa ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Sa Panginoon, walang huli. Sabi nga ni Bishop Joe, laging present, laging ngayon, laging bago. Yun lang at magandang gabi po. Salamat. Praise Jesus. Amen. Thank you. Puri ng Panginoon, ha? Oo. Kopi Bishop, bali, nasa inyo po ang pagbabasbas. Sige po, ano? So, aware po tayo lagi sa 7 capital sins, no? Pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth. At binigyan din dito ni Bishop Lito yung capital sin na envy, yung pagiging mainggitin. So, itinataas po namin, Panginoon, sa iyo yan.
At lahat po ng dumalo ngayon dito, marami pong mga pangailangan, physical, material, kalusugan, at ang spiritual na pangailangan. The Lord be with you And with and you. with you. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Sister Lord. Jean. Thank you, Sister Thank Jack. you. God bless po. Happy birthday kay Nanay Aning, ha? Happy birthday kay Nanay Aning. Happy Salamat birthday. po. Happy birthday kay Sister Annie. Thank you, Lord Bishop. Sige po. God bless po. God Thank bless you. you. Good night and good Bishop. morning. Thank you, Good Bishop. night. God Good bless. night, everyone. God bless.